Ninakaw ang kwentas ko. Nakita akong kwentas ko sa bulsa niya kanina. Magnanakaw siya. Pagwawala ni Tasha na nakaagaw sa atensyon ng lahat. Nakaturo si Tasha kay Ginang Mulana na hawak ang kwentas. Ipakulong niyong matandang yan. Nahuli ko siyang ninanakawan ako. Hindi yan totoo, ma'am. Hindi ho ako magnanakaw. Tanggi ni Ginang Mulana sa paratang. Kahit anong tanggi mo, malinaw na nagnakaw ka. Kaya pala nung una wala na talaga akong tiwala sa'yo. Hindi po yan totoo, ma'am. Kahit pa po gaano ako kahirap sa buhay, ay hindi ko po magagawang magnakaw. Ma'am, baka po ay nagkakamali lang kayo. Alam ko na hindi magagawa ni Ginang Mulana na magnakaw, baka po. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mo na pati ikaw ay ipakulong ko rin. Bandaan ni Miss Tasha kay Belrose. Ikulong niyo ng walang hiyang matandang yan. Dapat sa kanya ay mabulok sa kulungan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Maraming salamat po talaga sa tulong niyo sa amin ni Lola Mulana. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pandagdag sa pambili ng gamot ng ama ko. Mabuti na lang po at nakabili na po kami ng gamot niya dahil po sa tulong ninyo. Ayon din po sa doktor ay pwede na raw po siyang makalabas sa ospital. Yung sobra po kasi sa pinahiram ninyo sa akin ay ipinambayad po namin sa hospital bill ni tatay. Sobrang laki rin po ng pasasalamat sa inyo ng mga magulang ko. Hayaan niyo po, babayaran ko po kaagad kayo sa sahod ko at sisiguraduhin ko na makakabawi po ako sa inyo sa kabutihan niyo po sa amin. Padamdamin na wika ng dalagang si Belrose Villaja sa matandang janitress na si Lola Mulana. Noong 1 buwan lamang siya nagsimula sa trabaho niya bilang janitress sa Vergara Manufacturing at sa hindi inaasahang pangyayari, natuklasan nilang may sakit pala sa puso ang kanyang ama nang bigla na lang itong mahimatay. Kulang na kulang ang pera nila noon at wala rin silang ibang magamit na pambili ng mga kailangang gamot at pambayad sa ospital. Wala silang ibang matakbuhan dahil walang-wala rin ang mga kamag-anak nila at ang iba ay sadyang ayaw lang tumulong sa kanila. Mabuti na lang at mabait si Lola Mulana Perez, ang matandang janitress na pinharam siya ng salapi. Malaking ginhawa ang naidulot ng kabutihan ni Lola Mulana. Naaalala ni Belrose kung gaano siyang nataranta noon. Hindi alam kung saan kukuha ng pera o kung paano makakahanap ng tulong. Ngunit, si Lola Mulana, bagamat simpleng janitress lang din sa kumpanya, ay buong pusong nagbigay ng tulong na walang hinihintay na kapalit. Kahit na hindi sila magkaano-ano at hindi rin sila close, tinulungan talaga siya ng matanda. Hindi makakalimutan ni Belrose ang kabaitan ni Lola Mulana sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kawalan ng anumang kaugnayan o obligasyon, ipinakita ni Lola Mulana ang malasakit na tila isang tunay na kapamilya. Utang nila dito ang kaligtasan ng kanyang ama at walang sapat na salita para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngumiti sa kanyang matandang si Mulana. Huwag mong isipin yon, iha. Importante ay ang kalusugan ng ama mo. Huwag mong alalahanin ang pagbabayad kaagad, ha? Hindi naman ako nagmamadali. Inabot ni Belrose ang kamay na matanda. Maraming salamat pa rin po, Lola. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi talaga makakalabas si Papa sa ospital. Baka nga'y inatake po ulit siya ng sakit niya dahil sa stress. Kahit na ang sabi nito ay huwag niya nang isipin yon, paulit-ulit pa rin siya nagpapasalamat dito at tumatanaw siya ng isang malaking utang na loob. Pareho silang napatigil sa pag-uusap ni Lola Mulana nang makita nila ang kanilang big boss, ang pinakabatang CEO ng kumpanya na si Benjamin Vergara III. He's in his usual black long-sleeved polo na itinupe hanggang siko, black belt and black slacks na nagdepina ng mahahaba at malalakas itong binte. Magandang umaga po, Sir Benjamin. Magalang na bati ni Lola Mulana sa kanilang boss. Tumungo rin si Belrose at nagbigay galang dito, ngunit sandali lang siya nitong tinapunan ng tingin.
Good morning. Tipi nitong bate pabalik sa kanila. Pwede po bang pakilinisan ng opisina ko? I want everything to be clean before I return. Pakiusap nito kay Lola Mulana. Sige po sir. Kaagad namang sagot ni Lola Mulana. Sisimulan ko po agad ang paglilinis sa opisina ninyo sir. Nagpaalam si Lola Mulana. Kaya iniwan na si Belrose. Kaharap ang big boss si Sir Benjamin. Ramdam niya agad ang tensyon sa paligid. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sa labis na kaba. Awkward ang bawat galaw niya habang kaagad niyang inabot ang mop. Sa pagmamadali, nasagi niya ang balde ng tubig at muntik nang matapon ito. Bagay na ikinataas naman ng kilay ni Sir Benjamin. Sorry po sir. Nauutal niyang sambit habang nagmamadali sa pagyuko. Maglilinis na rin po ako. Mauna na po ako sa inyo. Miss? Tinawag siya ni Sir Benjamin nung akmang aalis na siya. Kaya natigil si Belrose at muling hinarap ang boss. What's your name? Tanong nito. Ang boses ay mabigat pero walang galit. Belrose Valleja po sir. Nauutal na rin ang sagot niya. Ramdam ang kaba habang tinitingnan ang maamo ngunit may talim na tingin ang kanyang boss. Sumama ka sa akin. Malamig na sabit ni Benjamin sabay hakbang palayo. Po? Gulat na anas ni Belrose. Tumigil sa paglalakad si Benjamin at nagtataka siyang nilingon. Why? Ipapalinis ko lang sa iyo ang sasakyan ko. Hindi ba pwede yon? Tanong nito na tila walang emosyon sa boses. Pwede po sir. Maagap niya namang sagot. At saka napilitang umiti kahit na kinakabahan. Sumunod si Belrose kay Benjamin at pumasok sila sa loob ng elevator. Pagpasok kaagad niyang naramdaman ang tensyon. Ngunit medyo gumaan naman ang pakiramdam niya nang makita ang elevator boy. Nakatulong iyon para hindi maging sobrang awkward ang sitwasyon. Pakiramdam niya kung silang dalawa lang ni Benjamin ang nandoon, baka hindi niya kayanin ang kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang epekto ng boss niya sa kanya. Mabait naman ito, ngunit hindi niya maalis ang kaba tuwing malapit siya rito. Malamang dahil sa napakalaking impluwensya at kapangyarihan ng binata, na sa kabila ng murang edad ay marami nang napatunayan sa buhay. Bagamat ilang taon lang ang tandaan ni Benjamin kay Belrose, malayo na rin ang darating nito sa buhay. Isa na itong kilalang pangalan sa industriya. Itinuturing na isa sa mga pinaka-successful na tao. Here's the key. Tawagan mo na lang ako kung tapos mo ng linisan. Sabi nito habang iniabot ang susi sa kanya. Tinanggap niya agad ang susi. Sige po sir. Sinundan naman ni Belrose ang tingin ng boss nang lumayo ito para may tawagan. Siya naman ay binuksan ang sasakyan ng boss at nagsimula ng maglinis. Hindi naman yun marumi kaya hindi rin siya matatagalan sa paglilinis. Sa kabilang banda, abala naman si Lola Mulana sa paglilinis sa loob ng opisina ng kanyang boss. Napangiti ang matanda nang makita na nagbago na ang picture sa picture frame na nakapatong sa lamesa ni Benjamin Vergara. Nakasuot ito ng kulay blue na suit at nakatingin ng seryoso sa kamera. Sa kahit anong anggulong tingnan, kitang-kita ang pagkakahawig nito sa ama, ang tunay na ama ni Benjamin. Kinuha ni Lola Mulana ang larawan at tinitigan ito ng mabuti. Sa kanyang mga mata, kitang-kita ang pagmamahal, pangungulila at pagkaka-proud para sa kanyang nag-iisang anak. Naaalala niya pa ang mga panahong nagkasama sila noong sanggol pa lang ito. Ang mga ngiti at tawa, ngunit kasabay ng mga alaalang iyon ay ang sakit ng pangungulila dahil sa matagal na pagkakahiwalay. Sinong mag-aakala na ang nag-iisa kong anak ay magiging kabilang sa isa sa mga pinaka-successful na tao sa buong bansa ngayon? Kahit hindi ka lumaki sa piling ko at kahit na hindi mo ako kilala bilang tunay mong ina, masaya ako sa lahat ng mga narating mo sa buhay, anak. Kahit hindi ako ang kasama mo sa lahat ng pagtupad mo sa pangarap mo, palagi ako masaya para sa'yo. Hindi na napigil ang matandang janitress ang pagtulo ng luha sa mga mata habang hawak ang picture ng anak. Sa puso niya patuloy na namamayani ang pagmamahal at pag-asa. Kahit na ang anak niya ngayon ay hindi siya kilala bilang ina nito. Sa kabila ng lahat, umaasa siyang balang araw ay makikita siya ni Benjamin. Hindi lamang bilang janitress o kumpanya na pag-aari nito,
kundi bilang ina nito. Bago pa man may ibang pumasok sa loob ng opisina at may makakita sa pag-iyak niya, pinunasan na kaagad ni Lola Mulana ang luha sa kanyang mga mata at tinuloy na ang paglilinis. Hindi nga nagtagal ay nakita niyang pumasok sa loob ang kasintahan ni Benjamin na si Tasha. Nang makita siya nito ay kaagad na mataray na ang taas ng kilay nito. Ano ginagawa mo dito? Nandito ka ba para magnakaw? Bintang kaagad nito sa kanya. Ay hindi po, nagkakamali po kayo ma'am. Nandito po ako para maglinis. Inutusan po ako kanina ni Sir Benjamin na maglinis dito sa loob. Magalang naman na sagot ni Lola Mulana. And why you? Taas kilay pa rin na lumapit ito sa kanya. Sa dami ng ibang pwedeng pagkatiwalaan na maglinis, bakit ikaw pang napili niyang paglinisin dito? Di ba naisip ng lalaki na yan na pwede ka magnakaw dito sa opisina niya? Lalo pat mag-isa ka lang na naglilinis? Noon pa man ay hindi na talaga magandang ugali ng kasintahan ng anak niyang si Benjamin. Mahilig itong manghusga at magmalaki sa kanila. Pero kapag kaharap nito si Benjamin, para bang isa itong anghel. Huwag na po kayo mag-alala ma'am. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po magagawa ang magnakaw sa inyo. Nananatili pa rin kalmado si Lola Mulana sa kabila ng hindi magandang salita na namumutawi sa bibig nito. Hindi pa rin ito kumbinsido sa sinabi niya at nananatili na puno ng panghuhusga ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. You're only saying that because you're afraid you'll get caught. Kung hindi ako dumating, baka nga'y nagnakaw ka na. Nagkakamali lang po kayo. You know what? I don't really trust you. Someone like you shouldn't be trusted. Magpadala ka na lang ng ibang janitress na naglilinis sa opisina ng boyfriend ko. I don't want to see you around. Mariin na utos ito tsaka naupo na sa office chair. Marahan naman siyang tumango. Sige po ma'am. Bago pa man tuloy ang magbuga ng apoy dahil sa galit, ang kasintahan ni Benjamin Vergara, mabilis na lumabas si Lola Mulana mula sa opisina. Agad siyang naghanap ng ibang janitress na maaaring maglinis sa opisina dahil ayaw sa kanya ni Tasha. Sa kabutihang palad, agad niya namang nakita si Belrose. Nakakalabas lamang mula sa elevator, dalang cleaning supplies. Belrose, iha! Tawag ni Lola Mulana kay Belrose na kaagad naman na napatingin sa matanda. Bakit po? Magalang na tanong naman ni Belrose nang makalapit na sa kanya ang matanda. Pwede bang ikaw na muna maglinis sa opisina ni Sir Benjamin? Bigla kasi ako nahilo. Inaatake na naman yata ako ng high blood. Kanina pa ako nahihilo At mukhang hindi magandang timpla ng bisita niya ngayon. Kaagad namang napuno ng pag-aalala ang itsura ni Belrose. Hala, ganun po ba? Sige po, huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala maglinis doon, bago pa man po dumating si Sir Benjamin. Kaunti na lang naman ang kailangan mong linisin doon, iha. Ako na lang bahala sa pagmamap dito. Naku, huwag niyo na pong gawin ang trabaho ko dito, la. Ako na pong bahala. Magpahinga na lang po muna kayo. Baka po lumala pa ang kondisyon niyo kung pipilitin niyo pang magtrabaho. Salamat, iha. Malumanay na tugon ni Lola Mulana. At tulad nga ng pakiusap sa kanya ni Lola Mulana, siya na lamang ang naglinis sa opisina ni Sir Benjamin. Pagdating niya roon, hindi niya inaasahan na naroon din pala sa loob ang kasintahan ng boss. Kaya palang sabi ni Lola Mulana ay tila hindi raw magandang timpla ng bisita ng big boss. Nang pumasok si Belrose, agad niyang naramdaman ang tensyon sa loob ng opisina. Nakaupo sa kulay itim na office chair si Ma'am Tasha, ang girlfriend ni Sir Benjamin Vergara. Mukhang iritable at seryosong nakatingin sa kanya. And who are you? Mataray na tanong nito sa kanya. Magalang naman siyang sumagot at nagpakilala. Ako po si Belrose Villeja, ma'am. Bagong janitress lang po ako dito. Tiningnan siya ni Tasha mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. No wonder I haven't seen your face before. Well, sana naman mapagkakatiwalaan ka na. Ngumiti naman siya dito ng bahagya. Huwag po kayo mag-alala ma'am, mapagkakatiwalaan po ako. Kung ganon, magsiwala ka na maglinis. Just make sure na malinis ang buong opisina. Ayaw na ayaw ko sa lahat
Yung tatanga-tanga. Ayoko rin na makakakita ng dumi sa paligid. Tumango si Belrose at agad nagsimula sa paglilinis. Pinilit niyang maging maingat sa bawat galaw. Ayaw niya makatawag ng atensyon ni Ma'am Tasha na abala sa cellphone nito. Unang araw pa lang niya iyon sa Vergara Manufacturing at binalaan na siya ng mga katrabaho niya tungkol sa ugali ng kasintahan ng boss nila. Ngayon niya ito unang nakausap at masasabi ni Belrose na may hindi nga maganda sa pag-uugali nito. Kaya pala hindi rin maganda ang tingin ng mga empleyado kay Ma'am Tasha. Pero naisip din ni Belrose, sino ba siya para humusga? Baka naman ganun lang talaga ang personalidad ni Ma'am Tasha. Maaaring sa kaloob-looban ay mabait ito. Hindi siguro lahat ng sinasabi ng iba ay totoo. Baka nagkataon lang na masungit ito sa panlabas pero may tinatago rin palang kabutihan. Belrose, makalipas ang mahabang sandali ay tinawag siya ni Ma'am Tasha kaya agad siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Bakit po, ma'am? Pagkatapos mo riyan, ibili mo ako ng kape sa Starbucks. Tumayo agad siya. Opo, ma'am. Malapit naman na po ako matapos. Hindi na kumibo si Miss Tasha habang si Belrose naman ay nagmamadaling tapusin ang paglilinis upang hindi na maghintay na matagal ang kasintahan ng boss. Pagkatapos ng trabaho, agad siya nagtungo sa Starbucks na malapit lang naman sa Vergara Manufacturing upang bumili ng kape. At tulad ng utos ni Miss Tasha, Spanish latte raw ang gusto nito kaya siniguro niyang tama ang in-order niya. Tinignan ni Belrose ang lalaki na tumayo sa may tabi niya. Nang makilala niya kung sino ang lalaki ay kaagad siyang yumuko at nagbigay galang dito. Magandang tanghali po, Sir Gray. Tinignan siya ni Gray, ang pinsan ng boss Benjamin niya. Oh, sa Vergara Manufacturing ka ba nagtatrabaho? Nag-angat siya ng tingin dito. Opo, sir. You're here for Benjamin's coffee? Ay, hindi po. Ang girlfriend po ni Sir Benjamin ang nagpapa-order ng kape. Nang sandaling banggitin niya ang girlfriend ni Benjamin, kapansin-pansin ang agad na pagbabago sa ekspresyon ni Sir Gray. Nasa opisina siya ni Benjamin ngayon? Opo, sir. What about your boss? Naroon din ba siya? Wala po. Where is he? Hindi ko po alam kung saan siya pumunta pero kanina pa po siya umalis eh. Paliwanag niya. I see. Bago ito tumingin sa harap. Are you done ordering? Opo sir, naghihintay na lang po ako. Sabay na ibinigay ang order niya at ang order ni Gray kaya ang sabi nito ay sabay na lamang silang bumalik sa Vergara Manufacturing. Hinayaan niya na lang na mauna na sa paglalakad si Gray. Ngunit nang mapansin nito na bumagal siya sa paglalakad, tumigil ito at nilingon siya. Can you walk faster? Opo. Mabilis siyang lumapit sa may tabi nito. Sorry po, sir. Kasunod niya pa rin si Sir Gray na pumasok sila sa opisina ni Benjamin. Na makita sila ni Miss Tasha na magkasama, nagtaas ang kilay nito na para bang hindi ikinatuwa ang nakita, habang si Gray naman ay humisi. Ang ekspresyon ng dalawa ay parehong hindi napansin ni Belrose na maingat lang naman na lumapit kay Miss Tasha at ibinigay ang kape nito. May ipag-uutos ka pa po ba, Miss Tasha? Magalang na tanong niya rito. Yes. Ngunit bago pa man matapos ni Tasha ang sasabihin, nagsalita na si Sir Gray. Hindi mo siya empleyado, Tasha. Hindi mo siya maaaring utus-utusan. Ayos ang po yan sa akin, sir. Maagap naman na pahayag ni Belrose. Hindi yan ayos lang, miss. Kapag nalaman ni Benjamin ang tungkol dito, tsaka ko na hindi rin siya matutuwa. Hindi naman po malalaman ni Sir Benjamin, sir. Hindi ko po sasabihin sa kanya. Mabilis na salaysay niya, sabay sulyap kay Miss Tasha na padilim na ng padilim ang ekspresyon. Hindi pa rin yun okay, miss. Wika ni Sir Gray sabay upo sa visitor's chair na katapat naman ni Miss Tasha. Nag-aalinlangan na tiningnan ni Belrose ang kasintahan ng boss niya, nakitang-kita pa rin ang inis sa itsura. Makakalis ka na, Belrose. Wala na ako ibang ipag-uutos sa iyo. Malamig na sabi ni Miss Tasha sabay masamang tiningnan si Sir Gray. Sige po, ma'am. Magalang niyang saad. Lalabas na po ako. Paalam niya pa kay Gray nang ngumiti naman sa kanya ng matamis.
Sa hallway, nakasalubong niya ang isa pang empleyado na nagtanong kung bakit kasabay niyang dumating si Sir Gray at kung nasaan na ito ngayon. Sinabi niya ang nangyari at kung nasaan si Sir Gray. Makalipas lamang isang saglit, umalis na si Miss Tasha kasama si Sir Gray. Nakita pa siya ni Gray kaya kumaway ito sa kanya at nagpaalam na aalis na. Bakit nagpaalam sa iyo si Sir Gray? Nagtataka na tanong ng katrabaho niyang si Josefa sa kanya. Hindi ko rin alam. Tugon niya na may bahid na pagtataka. Weird. Hindi naman siya ganyan noon. Mas masungit pa nga si Sir Gray kaysa kay Sir Benjamin nun. Sambit nito. Baka good mood lang. Aniya lang. Bago siya bumalik sa iba pa niyang mga trabaho, pinuntahan niya muna si Ginang Molana para alamin kung maayos na ang pakiramdam nito. Sa kabutihang palad ay maayos naman na raw ito at nakapagtrabaho na rin ulit. Ano ka mo? Pinagtanggol ka ni Sir Gray kanina? Hindi makapaniwalang usisa ni Ginang Molana. Opo, nakakapagtaka nga po eh. Wika niya naman. Mabuti na lang at naroon siya at walang ibang sinabi si Miss Tasha sa'yo. Mabait din po pala si Sir Gray, ano? Akala ko po'y masungit talaga siya katulad nung sabi ng ibang empleyado. May katotohanan naman ang sinabi ng ibang mga empleyado. Magaspang din ang ugali ni Sir Gray. Pero siguradong mabait din naman siya sa kaloob-looban niya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Magpinsan nga po sila ni Sir Benjamin. Pareho po silang mabait. Mukha lang pong masungit. Sa isip ni Ginang Molana ng mga sandaling yon, hindi naman tunay na magpinsan sina Gray at Benjamin. Ngunit masaya siya na ang tingin ni Belrose sa anak niya si Benjamin ay isang mabuting tao. Ilang oras na nakalipas mula nang umalis si Gray kasama si Miss Tasha at bumalik na rin si Sir Benjamin. Kasunod nito ang sekretary na si Jay. Belrose, are you busy? Tanong ni Sir Benjamin na makita siya nito. Hindi naman po sir, tapos na po ako maglinis ng CR. Then can you bring this to my car? Sabay abot nito sa kanya ng pumpo ng bulaklak na dineliver sa opisina nito kanina. Sa hula ni Belrose ay para kay Miss Tasha ang bulaklak na yon. Opo sir, sagot niya sabay kinuha ng bulaklak. By the way, dito ba nanggaling si Tasha kanina? Opo sir. Naghihintay ba siya sa akin? Tumango siya. Opo, umalis lang po siya nung dumating si Sir Gray. Okay, thank you. Habang naglalakad si Belrose patungo sa parking lot, bitbit ang napakalaking bulaklak na salakay halos natatakpan ng kanyang paningin. Nakapilig ang ulo niya para lang makita ang daan. Halatang mahal ang halaga ng bulaklak sa laki at sa pagkakaayos nito. Ibinigay din sa kanya ni Sir Benjamin ang susi ng sasakyan upang ilagay ang bulaklak sa loob. At ngayon ay nag-iisip na siya kung paano itong magagawa nang hindi maiipit o madudurog ang mga petals. Habang inihahanda ni Belrose ang bulaklak para ilagay sa loob ng sasakyan ni Sir Benjamin, sumagi sa isip niya kung ano kaya ang pakiramdam na makatanggap ng bulaklak. Kahit hindi kasing ingrande ng dala niya ngayon, hindi niya pa ito nararanasan. Sa tuwing Valentine's Day nung nag-aaral pa lang siya, wala siyang natatanggap kahit isa. Maganda naman siya, pero hindi talaga siya gustuhin. Sabi nga ng magulang niya, lumaki kasi siyang kilos lalaki. Marahil dahil ang kuya niyang madalas niyang makalaro nung bata pa siya. Naalala niyang nagsimulang magbago ang kanyang kilos nang mamatay ang kuya niya dahil sa sakit. Bilin din kasi ng kuya niya iyon bago ito nawala. Kaya mula noon natuto na siyang maging mas feminine. Belle, hindi na natapos si Benjamin ang pagtawag sa pangalan niya dahil nauntog na siya sa bubong ng kotse nito. Hindi niya kasi inaasahan na marinig ang boses nito habang ang kalahating katawan niya ay nasa loob pa ng sasakyan para ayusin doon ang bulaklak. Nakahawak sa ulo na umayos siya at tumayo at hinarap ang boss na patakbo na lumapit naman sa kanya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Ang matay nakatingin sa ulo niya. Nananatiling nakahawak sa kanyang ulo na tumango naman siya. Opo, ayos lang po ako. I'm sorry. Saka lang ito lumayo sa kanya. Hindi ko sinasadya na gulatin ka.
Ayos na po yan, sir. Sagot niya naman. May kailangan po ba kayo, sir? No, I guess I'll handle it myself. Sabi nito na halatang maiutos sana sa kanya pero tila nagbagong isip matapos yung muntik bagok ang ulo. Salamat sa pagdala ng bulaklak dito. Ay, walang anuman po, sir. Sigurado po ba kayong wala na kayong ipag-uutos? Paniniguro pa niya. Tumango ito. Yes, and also make sure na maayos ang ulo mo. Mukhang masakit ang pagkakauntog mo kanina. Baka magkabukol ka o kaya'y masugatan. Opo, sir. Pumasok na si Benjamin sa loob ng sasakyan nito at siya naman ay naiwan roon. Nang umandar na paalis ang kotse nito, tumalikod na siya at nagsimula na rin na maglakad pabalik. Sa sumunod na araw, maraming mga kilalang tao ang dumating sa Vergara Manufacturing para makipag-meeting kay Benjamin Vergara. Karamihan sa kanila ay mula sa ibang bansa kaya naman ang lahat ng empleyado ay abala at ganon din ang mga janitress para panatilihin na malinis ang paligid nila. Lola Molana, ano pong ginagawa ninyo? Nagtataka na tanong ni Belrose kay Ginang Molana na makita ito na para bang may minamanmanan sa mga bisita. Lumapit pa siya dito para makita niya rin kung sino sa mga dumating ang minamanmanan nito. Pansin mo rin ba? Parang may kakaiba sa kinikilos ng mga lalaking yun. Mahinang tanong ni Ginang Molana sa kanya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Pansin ko nga rin po yun, Lola. Kanina pa po sila nagbubulungan kaso hindi ko rin po maintindihan ang kanilang mga salita. Baka po may masama silang balak na gawin kay Sir Benjamin? Iyon nga rin ang inaalala ko, Iha. Kaya kanina ay ibang inumin ang binigay ko kay Sir Benjamin. Hindi yung galing sa kanila. Baka kasi kung anong nilagay nila doon ay ikakapahamak pa ni Sir Benjamin. Kayo po nagbigay ng tsaa sa kanila? Kaya po pala kayo nahanap ni Ma'am Tasha kanina. Kanina niya po kasi kayo hinahanap eh. Oo. Napagkama lang kasi nila na ako nag-serve ng tsaa nila kaya hindi na ako nagreklamo. Masama ang kutob ko sa mga yun. Para bang hindi sila magandang plano sa mga Vergara. Tiningnan din ni Belrose ang tinutukoy ni Ginang Molana na kanina niya pa rin napapansin na tila ay kakaiba sa mga kilos nito. Ako nga rin po. Maaari pa naman mga nagbabalak na masama kay Sir. Dapat mag-ingat siya ng doble. Tingin niyo po ba dapat natin sabihin kay Sir ang tungkol dito? Umiling si Ginang Molana. Hindi na siguro. Kutob lang naman natin to. Wala naman tayong sapat na patunay. Baka mamaya kung ano pang isipan nila sa atin. Kung sa bagay. Habang tinitingnan ni Belrose si Ginang Molana, napansin niyang tila sobrang pag-aalala ng matanda para kay Sir Benjamin. Mula noong unang araw niya sa trabaho, kapansin-pansin ang pagiging concern ni Ginang Molana sa boss nila para itong ina kung mag-alaga at naaalala niya ang mga kwento ng matanda. Naikwento kasi ni Ginang Molana mula noong bata pa ang nag-iisang anak nito. Napilitan siyang ipaampon nito para mabigyan ng mas maayos na buhay. Ang dahilan, dahil nabuntis ito ng sapilitan. Pinagsamantalahan lamang daw ito noon. Marahil kaya gano'n na lamang ang malasakit ito kay Sir Benjamin. Nakikita siguro nito ang anak na matagal nang nawalay. At kahit sa kanya, na hindi naman kaano-ano ni Ginang Molana, ramdam niya rin ang pagmamahal at pag-aalaga nito. Hi! Nagulat si Belrose nang bigla siyang lapitan ni Gray habang abala siya sa pagmamap. May ngiti sa labi nito at may hawak rin na kape. Magandang hapon po, sir. Magalang na pagbati niya rito. Ilang linggo na ang lumipas mula nung una siya nitong kausapin at ipagtanggol kay Miss Tasha at ngayon lang ulit ito nakita. Marahil ay naging abala ito sa mga trabaho kaya ngayon lang ulit ito nakabisita kay Benjamin. Just call me Gray. There's no need to be formal. Hindi naman ako ang boss mo. Nanatili ang ngiti sa labi nito. Awkward naman siyang umiti dahil hindi niya na kayang tawagin ito sa pangalan lang nito. Kasi parang ang bastos naman nun. Pero, Sir Gray works just fine kung mas okay yun para sa'yo. Dagdag nito na mapuna ang awkward niyang ekspresyon. Pasensya na po, sir.
Sa tingin ko po kasi nakakabastos po yun. Para po sa inyo kung tawagin ko po kayo sa pangalan niyo lang. Mataas pong respeto ko sa inyo. Paliwanag niya. Nandito po ba kayo para makita si Sir Benjamin? Nasa opisina niya po siya ngayon. No, I'm actually here to see you. Para makita po ako? Nauutal niyang tanong dito. Yes, I asked the manager and she said na malapit na raw ang break time mo. Is it true? Tumango siya. Opo. Kung ganon, do you wanna eat lunch with me? Po? Gulat na gulat niya Ani. I want to get to know you more. Pero, hindi niya malaman kung ano ang kanyang sasabihin dahil hindi niya inaasahan yon. Napangiti naman si Gray na mapuna ang pagkabahala niya. May ibang plans ka ba mamayang lunch break mo? Umiling siya. Wala naman po sir. Kung ganon, pwede ba akong sumabay sa'yo? Nabigla siya pero hindi niya naman pwedeng tanggihan ng pinsan ng boss niya na boss niya rin. Opo sir. Masaya si Grace sa kanyang pagpayag habang si Belrose naman ay nag-aalala. Iyon kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may nag-aya sa kanya na kumain sa labas, maliban sa mga katrabaho niya. Para kay Belrose, iba naman ang mga sa katrabaho niya dahil mga babae naman sila at madalas rin silang magkakasama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pinsan ng boss niya ang nag-alok sa kanya na sabay silang kumain sa labas. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at pagtataka. Bakit siya? At bakit ngayon? Ano? Inaya ka ni Sir Gray na sabay kayong kumain sa labas? Nabiglang tanong ni Josefa sa kanya matapos niyang sabihin dito ang dahilan kung bakit hindi sila sabay nakakain. Oo hindi ko naman magawang tanggihan kasi pinsan siya ng boss natin, 'di ba? Sa tingin mo, ayos ang kaya nasabay kami na kumain? Nag-aalangan na tanong niya. Aba oo naman. Wala namang problema yun kasi sa pagkakaalam ko, wala naman siyang girlfriend. Saka feeling ko talaga bet ka ni Sir Gray. Napansin ko noon nung kumaway siya at nagpaalam siya sa'yo. Ibang tingin niya eh. Napakamot si Belrose sa ulo niya. Pero hindi ba ganun din naman si Sir Benjamin? Tingin ko nature lang talaga nila ang ganun. Iba naman kay Sir Benjamin, ang sa kanya naman, pagiging mabait lang talaga yon kasi may girlfriend na siya. Si Sir Gray naman, feeling ko, may gusto siya sa'yo. Mas lalo lang tuloy na napaisip si Belrose dahil sa sinabi ni Josefa. Ang hindi naman alam ng dalawa habang nag-uusap sila ay hindi sinasadyang marinig ni Benjamin ang kanilang usapan na nagdulot sa pagkagulat at pagtataka kay Benjamin. Hindi mapakali si Benjamin sa loob ng kanyang opisina habang iniisip ang mga naririnig kanina. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi niya mawari kung bakit bigla siyang naging curious sa buhay at love life ng pinsan niya. Pero masyado naging malakas ang pakiramdam niya na may kakaiba. Kailangan niyang alamin kung anong dahilan kung bakit ang isa sa mga janitress ng Vergara Manufacturing ang pinag-interesan ngayon ni Gray. Kilalang kilala ni Benjamin ang pinsan niyang si Gray. Kung sakali mang si Belrose nga ang janitress, ang bagong pinagdiskitahan nito, tsak siyang hindi ito magtatagal. Alam niya ang ugali ni Gray pagdating sa mga babae. Madalas ay pinaglalaroan lamang nito ang damdamin ng mga ito. Tapos ay iiwan. Lahat ng naging babae nito noon, ganon ang nangyari. Kaya't hindi mapalagay si Benjamin si ideya na si Belrose ang maaaring susunod na maging biktima ng larong iyon ni Gray. Ayaw niyang makita na sasaktan ng inosenteng janitress, lalo na't alam niyang wala itong laban sa tuso at mapaglarong paraan ng pinsan. Mabait si Belrose. Sa loob ng isang buwan ng paninilbihan nito sa kumpanya, agad napansin ni Benjamin ang kanyang kabaitan at inosenteng pag-uugali. Ayaw ni Benjamin na isa sa mga empleyado niya ang maging biktima ng pinsan niyang si Gray. Nakita niya kung paano nito pinaglaruan ang damdamin ng mga babae at hindi siya makakapayag na mangyari ito kay Belrose. What's wrong, babe? Nagtatakang tanong ni Tasha nang mapansin na tila nababalisa siya. Have you had your lunch already? Yes.
Ngunit hindi na natapos ni Tasha ang sasabihin dahil umahon na siya sa kanyang pagkakaupo, sabay kuha sa cellphone niya na nakapatong sa mesa. "Let's eat lunch at the nearby restaurant." Nagtaka man, tumayo na rin si Tasha at sumunod kay Benjamin na hindi na mabasa ang ekspresyon sa muka. Pagdating nila sa restaurant na tinutukoy ni Benjamin, nagkunot kaagad ang noo ni Tasha nang makita si Gray, kasama si Belrose at talagang masaya pang nag-uusap ang dalawa. "Hindi ba't si Gray yun, babe?" Tanong ni Tasha kay Benjamin na ang mga mata naman ay nasa direksyon na rin nilang dalawa. "Yeah." Tipid na sagot naman ni Benjamin at naglakad palapit sa table ng dalawa na pareho namang nabaling ang atensyon sa kanila. Akala ni Belrose ay lalapit sa kanila si Sir Benjamin at Miss Tasha, ngunit sa kabilang table sila naupo. Kitang-kita ni Belrose ang palitan ng tingin ni na Miss Tasha at Sir Gray, na parang may nag-uusap sa kanilang mga mata. Napansin din niya ang bahagyang ngiti ni Sir Gray at ang marahang pag-iling nito, na ikinagulat at ipinagtaka naman niya. Habang kunot noo siyang nagmamasid, hindi maiwasan ni Belrose ang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Bakit parang may hindi siya maintindihan na koneksyon sa pagitan nilang dalawa? Parang may lihim na usapan o kasunduan na mahirap ipaliwanag at imposibleng mabigyan ng pangalan. "Good afternoon po, Sir Benjamin." Magalang na bumati si Belrose sa boss ang maupo na ito sa kalapit na table. "Magandang hapon din po, Ma'am Tasha." Tumango si Benjamin bilang pag-acknowledge sa bati niya. Ngunit si Miss Tasha ay hindi man lang siya kinibo, ni hindi nga siya tiningnan ito. At napansin na lamang ni Belrose ang tila may bahid na galit sa mga mata ng babae. Isang bagay na hindi niya napansin nung una silang nagkita. Tahimik niyang pinagmasdan si Miss Tasha. Nagtataka kung bakit biglang nagbagong pakikitungo nito sa kanya. Wala siyang maalala na nagawa upang magalit ito. Kaya naman hindi maiwasan ni Belrose na makaramdam ng kaunting kaba habang tahimik na pinagmamasdan ng atensyon sa kanilang paligid. "Belrose," pagtawag ni Sir Gray sa kanya dahilan para mabaling ng atensyon na dito. "Pasensya na po, sir, na-distract ako." Agad na paghingi niya ng pasensya dito. "That's alright. So you're talking about your older brother, right?" Opo." Sabay tango at ngiti nito. Itinuloy na ni Belrose ang pagkwento niya tungkol sa kanyang mabait na kuya. Pero hindi naman maiwasan na mapatingin din siya sa dalawa na sa kabilang table. Lalo na't ramdam niya ang tingin ng mga ito sa kanila. Bagaman tila ba binabantayan siya ng dalawa, wala silang sinasabi at hindi rin sila lumapit sa kanila. Hinayaan lang sila ng mga ito hanggang sa matapos na silang kumain at nauna na silang umalis. Bago yon ay nagpaalam muna si Belrose sa mga ito habang si Sir Gray ay wala lang. Inihatid niya si Sir Gray pabalik sa kumpanya at umilis din kaagad ito. Nagsabi pa na next time ay sabay raw ulit silang kakain. Si Belrose naman ay sobrang excited na nalapitan si Josefa, nakasunod lang ni Ginang Molana, at excited din na nagtanong sa kanya si Josefa kung ano bang mga pinag-usapan at kinain nila ni Sir Gray. Habang si Ginang Molana naman ay nananatiling tahimik at hindi rin mawari ang emosyon sa mga mata. Tulad ng sinabi ni Sir Gray, hindi lamang iyon ang unang pagkakataon na kumain sila ng sabay. Mula noon bumalik ito sa Vergara Manufacturing para sa kanya ay hindi na nagpakita kay Benjamin. Naging mas madalas ang kanilang mga pagkikita at unti-unti na rin nagiging komportable si Belrose sa presensya ni Gray. Masaya siya na mayroong taong naglalaan ng oras para sa kanya at para bang nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Ngunit sa likod ng kanyang saya, nag-aalala pa rin siya, isang bahagi ng kanyang naguguluhan. Bakit siya? At anong tunay na intensyon ni Gray sa kanyang pagkakaibigan? Tila ba napaka-imposible naman kasi na ang isang tao na galing sa isang mayaman at kilalang pamilya gusto lang na makipagkaibigan sa isang kagaya niya na isang hamak na janitress at malayong-malayo ang estado ng buhay sa buhay na ginagalawan nito. "Seriously, Gray, anong balak mong gawin at ginugulo mong isa pa sa mga empleyado ko?" Ang mariin na tanong ni Benjamin sa pinsan niyang si Gray.
na nakaupo ngayon sa visitor's chair sa tapat nito sa loob ng kanyang opisina. What? Wala akong masamang binabalak sa kanya. Gusto ko lang siyang maging kaibigan. Painosente naman na tugon ni Gray. Do you like her? Nananatili ang diin sa tono ng boses ni Benjamin. Paano kung sabihin kong oo, may magagawa ka ba? May bakas pa ng pang-uyam sa tono ng boses nito. Are you being serious? Kilala kita, Gray. Alam ko na hindi ka marunong magseryoso sa lahat ng mga naging babae mo. Huwag mong idadamay si Belrose sa mga babaeng pinaglaruan mo lang. May diin niyang sinabi. Ngumisi si Gray. Bakit ba sobrang concern ka sa janitress mo? May I remind you, she is just your janitress. I am her employer, Gray. Tungkulin ko na protektahan ang mga nanunungkulan sa akin, lalo na kapag alam kong ugali ng isang tao. Mas lalo naman na lumawak ang ngiti ni Gray. Really? Iyan nga lang ba talagang dahilan mo o baka naman may gusto ka na sa kanya? I have a girlfriend. At pareho nating alam na hindi ko siya magagawang lokohin. Ang akin lang, gusto ko lang naman ilayo ang mga taong naninilbihan sa akin sa isang kagaya mo. Kahit hindi pa si Belrose. Kahit ibang tao pang napili mong pagkainteresan. Gagawin ko pa rin kung ano ang ginagawa ko ngayon. Ngunit tila ba hindi pa rin naniniwala si Grace sa sinabi ni Benjamin. Kung sa bagay, maganda si Belrose. Higit na mas maganda siya kesa kay Tasha. Hindi rin kita masisisi kung gusto mo siya. Kaya mo siya nilalayo sa akin. Wika pa nito. We both know that's not the real reason I'm doing this, Gray. You have a history of playing with every girl you've met, making them feel miserable in the process. It's a pattern with you, using your charm to manipulate their emotion and then leaving them heartbroken. At yan ay iniiwasan ko na mangyari ulit. Ayoko rin na mas lalong masira ang image mo sa lahat ng empleyado ng Vergara. Don't you get that? Tumawa si Gray. Ang tawa nito ay puno ng pait. Ano pa bang image ang dapat kong protektahan sa lahat ng mga empleyado dito? Hindi ba't ikaw naman ang inatasan na maging CEO ng buong Vergara Manufacturing? At kahit anong gawin ko, ay malabo nang mapunta sa akin ang Vergara Manufacturing. So tell me, Benjamin, what's the use of protecting my name kung wala na akong kahit anong papel sa kumpanya na to? Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na si Elvera Cruz. At ang sabi niya, sana lahat ng anak marunong magpahalaga at magmahal sa magulang, katulad ni Silo. Sapagkat ang nagmamahal sa magulang ay pinagpapala ng Panginoon pagdating ng kapanahunan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Mariin na pumikit si Benjamin. Hindi niya lubos akalain na in-open up na naman ito ang topic tungkol sa Vergara Manufacturing. You do realize that that's not true, right? Hindi mo lang kayang tanggapin na ikaw ang pinili na maging chairman. Either way, it also holds a major position in the company. Our grandparents are just waiting for you to accept the job offer. Kaya kahit anong mangyari, manatili na may papel ka sa buong Vergara Empire. That's why I was trying to protect you and your name, para hindi tuloy mawala ang respeto ng ating mga empleyado sa'yo. Ang mahinahon pa rin na pagpapaliwanag ni Benjamin dito, kahit pa alam niya na malabong maunawaan nito kung ano ba ang kanyang mga sinasabi dahil sa sarado ng utak ni Gray. Hindi ko maintindihan, why do you keep bringing that up? It's been years. Huminga naman ng malalim si Gray at naging kalmado na rin kalaunan. Nawala ang lahat ng galit sa mga mata nito na para bang wala lang ang lahat ng yun doon.
Natanggap ko na ang tungkol doon. Tanggap ko na pinili ka nila lolo at lola na maging tagapagmana ng buo nating kumpanya. And I'm done with it. Kalmado na rin ang tono ng boses ni Gray. Sorry for ticking you off. Like what I said, wala akong masamang balak sa janitress mo. I like her. Seryoso ako sa kanya. Kitang-kita sa mga mata ni Benjamin na ayaw niya pa rin maniwala sa sinasabi nito. Ngunit kilala niya rin ito. Hindi lamang ito basta playboy. Kapag may gusto ito na isang babae, hindi ito titigil hanggat hindi ito nakukuha iyon. And Belrose wouldn't be an exception. Napahinga ng malalim si Benjamin at saka marahan na tumango. I understand. Kung yan man ang gusto mo ay wala akong magagawa. Hindi kita pipigilan dahil alam kong ayaw mo naman na magpapigil. Just please, huwag mong paglaruan ng mga empleyado ng ating kumpanya. Ayoko mawalang respeto nila sa'yo. Gray smiled and nodded. Okay? Minsan, hindi rin maintindihan ni Benjamin ang pag-uugali ni Gray. Para bang napakahirap lagi nitong basahin. Pero dahil sa halos sabay na silang lumaki, inukumbinsin niya pa rin si Benjamin ng kanyang sarili na pwedeng-pwede niya itong pagkatiwalaan. Muntik na ako mawala ng kontrol sa sarili ko kanina. Actually, I did. Mabuti na lang at para bang nauniwala naman ang pinsan kong yun na binibiro ko lang siya sa reaksyon ko kanina. Kaya hindi siya nagalit sa akin. Sumbong ni Gray kay Tasha na ngayon ay nakahiga sa tabi niya. Pareho silang walang kahit anong saplot sa kanilang katawan at tanging puting kumot lamang ang nakatakip sa kanila. Nakaunan din si Tasha sa braso ni Gray habang ang isa namang braso ni Tasha ay nakaakap sa torso ni Gray. Ang isang braso ni Gray ay ginawa rin nitong unan at nakatingin lang sa kisame. It's been a year since I last told him that I had already forgiven him. I was so angry at that time that I couldn't even control myself. At nawalan ka ng control sa sarili mo dahil lang sa janitress na yun. May pait pa rin na tono ng boses ni Tasha. Mahinang natawa naman si Gray bago tiningnan ng kasintahan ng pinsan na sobrang patay na patay sa kanya at ngayon ay nasa mga bisig niya dahil ilang buwan na rin magmula na magsimula ang kataksilan nilang dalawa. I can't believe nagsiselos ka talaga sa babaeng yan. I don't like her. Ginagawa ko lang yan para isipin ni Benjamin na siya ang dahilan ng paulit-ulit na pagpunta ko sa Vergara Manufacturing para magmanman at hindi kung ano ang isipin niya. Tumingala rin si Tasha kay Gray. But the way you look at her and act around her, everything about it drives me crazy with jealousy and frustration. Kung hindi ko gagawin yon, ay mas lalo lang na hindi magiging kapani-paniwala ang palusot ko. Pagbibigay ni Gray ng assurance at hinalikan din ito ang noon ni Tasha. Kung nagsiselos ka na dahil lang sa amin, tsaka kung mas lalo lang nasasama ang loob mo kapag nalaman mo kung gaano ka-concerned ang boyfriend mo sa kanya. Benjamin is so concerned about her. Ni minsan nga hindi ko pa nakita siya na ganun sa ibang tao. Kahit na sa'yo pa. Lumipas ang mahabang sandali bago sumagot si Tasha. Wala naman akong pakialam sa kanya, no? Kahit na magkagusto pa siya sa janitress na yon. I don't care. At mas lalong hindi ako masasaktan. Hindi ko na siya mahal. Ikaw na ang mahal ko. Ngumisi si Gray. Well, that's the reason why I like you. Noon man ay mahal na mahal ni Tasha ang nobyo. Ngunit mula nang makigulo si Gray sa kanyang buhay, ay nagbago na rin ang pagtingin niya para kay Benjamin. Hanggang sa namalaya na lang ni Tasha na ang pagmamahal niya para sa kanyang nobyo ay unti-unti nang nawawala at napapalitan na si Benjamin sa kanyang puso. Noong umamin si Gray ng feelings nito para sa kanya, doon din nagsimula ang kanilang ipinagbabawal na relasyon. At sa mismong araw din iyon ay pumayag si Tasha na maging spy ni Gray. Sumapit ang araw ng kaarawan ni Sir Benjamin at ang lahat ay sobrang abala. Lahat din kasi ng empleyado ng Vergara Manufacturing ay imbitado sa birthday celebration ng kanilang boss.
Pero ni isa sa kanila ay walang allowed na magbigay ng regalo sa kanilang boss. Sabi kasi ni Miss Tasha ay hindi sila tatanggap ng regalo na hindi ganong kalaki ang halaga. Para saan po ang regalo na yan, La? Nagtataka na tanong ni Belrose kay Ginang Mulana nang mapansin na may dala itong paper bag na tila regalo. Hindi ito regalo, Iha. Ibibigay ko lang ito sa kakilala ko na imbitado din. Tugon naman ni Ginang Mulana. Ah, ganun po ba? Nasaan na pong kilala ninyo? Tanong niya muli. Wala kasi siyang makasama na iba kaya si Ginang Mulana na lang ang ginugulo niya. Hindi ko nga siya mahanap eh. Gusto niyo po ba tulungan ko na po kayo sa paghahanap sa kanya? Naku, wag na, Iha. Ako nang bahala na hanapin siya. Magsaya ka na lang. Ayoko nang abalahin ka pa. Gusto pa sana sabihin ni Belrose na hindi naman na yun abala para sa kanya pero nagpaalam na si Ginang Mulana na hanapin daw muna nito ang kakilala kung kaya naman ay naiwan siyang mag-isa roon. Dahil sa hindi niya rin mahanap kung nasaan si Josefa, nagpasya siya na maglibot-libot na lamang muna hanggang sa mapadpad siya sa isang balkonahe kung saan nakita niya na naroon si Benjamin at mag-isang umiinom nang sa tingin niya ay wine. Nang maramdaman ni Benjamin ang kanyang presensya, ay humarap ito sa kanya. Siya naman ay lumapit rin dito. Maligayang kaarawan po, Sir Benjamin. Magalang na bati niya rito. Thank you. Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito at nakaramdam ng iya dahil wala man lang siyang kahit na anong naaabot dito. Pasensya na po kayo kung wala po akong regalo para sa inyo. Ang sabi po kasi nila bawal daw po kami magregalo sa inyo. Kaya babatiin ko na lang po kayo ng maligayang kaarawan. Sana po'y maging masaya kayo lagi. Napangiti naman si Benjamin sa kanyang sinabi. You don't have to get me a gift. It's perfectly fine. Thank you for the kind greeting. Nahihiyang pinagsalikop ni Belrose ang kanyang mga kamay sa harap niya habang si Benjamin naman ay hinahanap kung nasaan ang mga kasama niya at nang hindi nito makita ay tumingin dito sa kanya. Nasaan ang mga kaibigan mo? Ay hindi pa po sila mahanap pero sa tingin ko po nagsasaya sila ngayon doon sa loob. Paliwanag niya. Mag-isa ka lang? Opo. Na-curious po kasi ako sa buong hotel kaya naisip ko na maglakad-lakad po muna. Hindi ko po inaasahan na nandito rin po pala kayo. Hindi mo ba nakita ang pinsan ko? Tanong nitong muli. Ay hindi po. Bakit po? Genuine question. Nanliligaw na ba siya sa'yo? Diretsong tanong nito na ikinabigla naman niya. Ay hindi po, sir. Really? Tila nagtataka ito. I thought he's already courting you. Hindi po, magkaibigan lang po kami. Aniya. Sa totoo lang, para kay Belrose, ay mas okay nga na magkaibigan lang sila ni Sir Gray kesa nanliligaw ito sa kanya. Hindi niya kasi alam kung kaya niya ba nagustuhin din ng isang tao na alam niyang sobrang out of league niya. I see. Pero mag-ingat ka na lang sa pinsan ko. He's a notorious playboy. Ayoko na pati ikaw ay masaktan din niya. Ngumiti naman si Belrose sabay tumango rin. Opo sir, salamat po. Sa kabilang banda naman, ginawa ni Ginang Mulana ang lahat para walang makapansin. Naiba sa paglagay niya ang kanyang munting regalo para sa kanyang anak na si Benjamin. Mabuti na lang at matagumpay niya naman na nagawa iyon. Kahit pa sinabihan na sila na bawal silang magbigay ng regalo para sa kanilang boss. Hindi pa rin napigilan ni Ginang Mulana ang sarili. Mula kasi nang isilang sa mundong ito ang kanyang anak, ay hindi niya pa ito nabibigyan ng regalo sa kaarawan nito. Kaya ngayon ay hindi niya sasayangin ang pagkakataon. Sana lang ay ma-appreciate din ito ang regalo niya kahit pa hindi iyon kasing elegante ng iba pang natanggap nitong regalo. Lumipas ang ilang sandali at pinaakyat na sa stage ang mayaman na mag-asawa na umampon kay Benjamin noon. At ngayon ay tinuturing nitong mga magulang. Isang emosyonal na mensahe ang iniwan nila para sa kanilang anak na maluha-luha na rin. Matapos noon ay nagbigay din ng mensahe ang mga lolo at lola ni Benjamin at ang iba pa nitong mga kamag-anak.
Nang umakyat na si Benjamin sa entablado ay hindi na rin napigilan ni Ginang Molana ang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya naman iyong pinahid nang sa ganon ay walang makakitang iba. Kitang-kita sa mga mata ni Ginang Molana ang sobrang proud siya dahil ang nag-iisa niyang anak ay lumaki ng maayos at isang mabuting tao. Kung sana lang ay pwede niyang hagkan ang nag-iisa niyang anak, kanina pa siyang lumapit dito at niyakap na ito ng mahigpit, sabay sabi kung gaano niya itong kamahal. Nagpapasalamat si Benjamin sa lahat ng mga dumalo at bumati dito. At si Ginang Molana naman ay nananatili lamang na nakatingin sa kanyang anak. Noong nagsimula na magbukas ng regalo si Benjamin dahil kabilang yun sa show, lumapit si Tasha dito para tumulong. Hindi na makapaghintay si Ginang Molana na mabuksan ng anak niya ang kanyang munting regalo. Matagal niya na rin pinag-ipunan iyon. Alam kasi ni Ginang Molana na hindi nagsusuot ng mga mumurahing damit ang anak niya. Kaya kahit na mahal ang branded na suit, talagang nag-ipon siya para lamang sa birthday ni Benjamin. Halos tinipid na rin ni Ginang Molana ay sarili sa pagkain para lamang sa regalo ng anak niya. Hawak ni Tasha ang regalo na mula kay Ginang Molana. Matapos palang makita ang gift wrapper, tila nag-iba ng ekspresyon ng mukha ni Tasha. Hindi na nito hinintay ang hudyat ni Benjamin at kaagad na nitong binuksan ang regalo na yon. Na makita iyon ay mas lalo pang nandiring ekspresyon ni Tasha na para bang ayaw din nitong hawakan ng tela. Ano ba namang klaseng regalo to? Kaagad na nagreklamo si Tasha at binuklat din niya ang bisitang regalo para makita rin nila kung ano yun. It's so freaking cheap. Sino ba naman ang walang utak na magbibigay ng ganitong klaseng regalo sa isang Benjamin Vergara? Stop it, Tasha. Kaagad na saway ni Benjamin. May halong pagbabanta sa tinig ni Benjamin dahil hindi nagustuhan na ginawa ng kasintahan. Huwag mo ang ipahiya na bigay ng regalo na yan. I liked it. Maganda ang suit. Ano bang mali riyan? What? Sinasabi ko lang naman na cheap ang regalo na to. At kung sino man ang naglakas ng loob na magbigay sa'yo nito, should be embarrassed. Para bang minamaliit ka ng taong yun na sa regalo niya sa'yo? Hindi na natapos si Tasha ang sinabi dahil galit na pinutol ni Benjamin na sasabihin ito. Shut up, Tasha. Wala kang karapatan para sabihin yan. But babe, muling hindi natapos si Tasha ang sasabihin niya dahil marahas na hinawakan ni Benjamin ang pulsuhan nito. Humingi muna ng dispensa sa mga bisita si Benjamin bago nito hinila palayo ang kasintahan. Si Ginang Molana naman ay tila nandumo at nawalan din ng lakas ang tuhod dahil sa mga nangyari. Samantalang, hindi naman makapaniwala si Belrose na sinundan ng palayong si Benjamin at Miss Tasha. Kitang-kita sa mga mata ni Benjamin ang galit dahil sa labis sa pamamahiya ng kasintahan nito sa kung sino man ang nagbigay ng regalo na yon. At alam ni Belrose kung kanino galing ang regalo. Alam niya kung sino ang nagbigay nun at mas lalo lamang siyang naguluhan. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang labis sa pagkalito na bumaling siya kay Ginang Molana na ngayon ay nakatungo na ngunit damang-daman ni Belrose ang lungkot nito sa mga naganap. Lola Molana? Marahan na tawag ni Belrose kay Ginang Molana na tila mas tahimik at malalim ang iniisip. Ilang araw nang lumipas mula ng birthday ni Benjamin. Mula ng pag-iskandalo ni Miss Tasha at pansin niya na tila ba lagi na lang na malalim ang iniisip ni Ginang Molana. Marahil sa isip ni Belrose ay baka iniisip ni Ginang Molana na nasira nito ang kaarawan ni Benjamin dahil sa nangyari. Bakit iha? Marahan na tanong nito sa kanya. Ayos ka lang po ba? Tumango ito. Oo naman. Huminga ng malalim si Belrose dahil kitang-kita naman sa mga mata ni Ginang Molana ang lungkot. Ngunit ayaw niya naman na pag-usapan yon dahil daman niya na ayaw ni Ginang Molana na buksan ang usapin na iyon kahit pa alam nito na alam niya na galing dito ang regalong yon. Kung may problema po kayo at kung kailangan mo po na makakausap, nandito lang po ako para sa inyo. Nguminti naman sa kanya si Ginang Molana. Salamat ha, iha. Sa totoo lang,
Hindi niya rin alam kung ano ang dahilan at bakit kailangan na maging ganon si Miss Tasha sa regalo na natanggap ni Benjamin sa birthday nito. Para rin naman kay Sir Benjamin ang regalo at di naman para kay Miss Tasha. Kung tutuusin ay dapat pa nga maging masaya si Miss Tasha kasi may nakaka-appreciate sa boyfriend nito at nagbigay pa talaga ng regalo. Kaso siguro ay sadyang ganun lang talagang ugali ng mga mayayaman. Hindi sila marunong na mag-appreciate. Molana, pwede niyo po ba itong dalhin sa storage room? Magalang na tanong ng isang janitress kay Ginang Molana, sabay abot ng ilang supplies dito. Sige, ako nang bahala dito. Tugon naman ni Ginang Molana. Salamat po. Habang naglalakad si Ginang Molana patungo sa storage room, ay malalim ang kanyang iniisip. Pagbukas niya sa pinto ay madilim sa loob. Tila nakalimutan na buksan ang ilaw. Kinapkap ni Ginang Molana ang switch at pagliwanag nun ay namilog ang kanyang mga mata. Napasingha pa siya sabay takip ng kamay sa kanyang bibig nang makita ang pinaka hindi inaasahan. Huling-huli si akto ang ginawa na kahalayan ni Tasha, ang nobya ni Benjamin at ni Gray. Nakaupo si Tasha at nasa pagitan naman ng hita nito si Gray. Gulong-gulo ang buhok ni Tasha at halos mahubad na ang suot nito pantaas, habang ang skirt nito ay nakataas na. Mariosep! Ang tanging nasabi na lamang ni Ginang Molana at akmang lalabas na ulit subalit mabilis siyang pinigilan ng dalawa. Huwag na huwag ka magkakamaling lumabas sa pintong yan. Ang mariin na pagbabanta ni Tasha sa kanya. Bumaba na ito mula sa kinauupuan at inayos ang sarili bago lumapit kay Ginang Molana na bahagyang napaatras naman. Ikaw na matanda ka. Alam kong matabil yung bibig mo. Pero ngayon palang binabalaan na kita. Huwag na huwag ka magkakamali na sabihin sa boyfriend ko kung anong nakita mo. Kung ayaw mo mas lalo ako magalit sa'yo. Kung mahal mo pa ang sarili mong buhay, itiko mo ang bibig mo. At umakto ka na lang na hindi mo kami nakita kanina. Mariin namang napalunok si Ginang Molana sabay tango. Huwag po kayo mag-alala ma'am, hindi ko po ito sasabihin kay Sir Benjamin. Maging si Gray ay nag-iwan din ng banta kay Ginang Molana at ang matanda ay wala namang magawa kundi itikom na lang ang bibig. Gustong-gusto ni Ginang Molana na sabihin ang totoo kay Benjamin, ngunit hindi niya yun magawa dahil sa wala naman siyang sapat na pruweba na magpapatunay sa sinabi niya. Bago niya sabihin ang totoo kay Benjamin, kailangan niya muna ng isang matibay na pruweba laban sa dalawang pinagkakatiwalaan ni Benjamin na mga manduloko lamang pala. Ngunit para kay Tasha, isang malaking banta si Ginang Molana para sa kanilang dalawa ni Gray. Matapos ito matuklasan ang kanilang lihim na relasyon kung kaya't hindi papayag si Tasha na magtagal pa sa Vergara Manufacturing ang matanda, lalo na't hindi siya sigurado kung hanggang kailan ba kayang itikom ng matanda ang bibig nito. Ramdam naman ni Tasha na anumang sandali ay magsusumbong na si Ginang Molana kay Benjamin at iyon na magiging katapusan ng mga masasayang araw niya at bago pa man yan mangyari ay gumawa na siya ng paraan para tuluyan ng mawala sa Vergara Manufacturing at sa landas niya ang matanda. Ninakaw ang kwintas ko! Nakita kong kwintas ko sa bulsa niya kanina. Magnanakaw siya! Pagwawala ni Tasha na nakaagaw sa atensyon ng lahat. Nakaturo si Tasha kay Ginang Molana na hawak naman ang kwintas. Pakulong niyo ang matandang yan. Nahuli ko siyang ninanakawan ako. Kaagad na nagbulong-bulungan ng ibang mga empleyado. Habang si Belrose naman na hindi malaman kung ano ang gagawin habang nakatingin siya kay Ginang Molana na bakas ang labis na takot. Hindi yan totoo. Hindi ako magnanakaw. Tanggi ni Ginang Molana sa paratang. Mabilis na lumapit ang mga security at hinawakan si Ginang Molana. Si Belrose naman ay agad din na lumapit para sana tulungan si Ginang Molana. Pero mabilis din siyang napigilan ng mga security kaya maging siya ay wala ring nagawa para tulungan ang matanda. Kahit anong tanggi mo, malinaw na nagnakaw ka. Kaya pala una pa lang ay wala na talaga akong tiwala sa'yo. Tunay pala talaga ang kutob ko. Isa kang walang hiyang magnanakaw.
Matapos kang bigyan ng maayos sa trabaho ng boyfriend ko, ay pagnanakawan mo pa talaga ako? Kinuha mo pang kwintas ko dahil sa alam mo na mahalang halaga nun? Patuloy sa marahas sa pagbibintang si Miss Tasha. Umiling si Ginang Mulana. Hindi po yan totoo, ma'am. Kahit gaano pa ako kahirap sa buhay, ay hindi ko po magagawang magnakaw. Ma'am? Garal-gal ang boses si Belrose. Baka po nagkakamali lang po kayo. Alam ko pong hindi magagawa ni Ginang Mulana na magnakaw, baka po. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mo na pati ikaw ay ipakulong ko rin. Banta ni Miss Tasha kay Belrose. Ikulong niyo na ang walang hiyang matandang yan. Dapat sa kanya ay mabulok na sa kulungan. Wala nang nagawa si Belrose nung dinala na ng security si Ginang Mulana sa presinto para ipakulong. Gusto niya na tulungan ng matanda pero ano bang magagawa ng isang kagaya niya? Kung si Miss Tasha ang makakalaban niya, tsak na wala siyang magiging kalaban-laban. Ilang oras lang matapos ang gulo na yon, dumating na si Benjamin sa kumpanya na galing lamang sa meeting. Mabilis na lumapit si Tasha kay Benjamin at nagpaawa rin kaagad ito sa binata. Babe, ninakawan ako ng walang hiyang janitress na yon. Simula na. Kaya pala bigla na lang na walang maganda kong kwintas sa ipinatong ko lang kanina dun sa table dahil sa binulsan niya na pala. Para siguro ibenta sa mas malaking halaga. Alam niyang mamahalin ng kwintas na yon. Regalo mo pa yun para sa akin. Sumbong ni Miss Tasha habang nakayakap kay Benjamin. Nasaan na siya ngayon? Hindi mawari ang tono ng boses ni Benjamin kung galit din ba ito sa matanda. Pinakulong ko na siya. Kitang-kita ni Belrose ang lahat at para bang gusto niya nang lumapit sa kanila at sabihin kay Benjamin na hindi naman totoo ang lahat ng sinabi ni Miss Tasha at marahil ay pinagbibintangan lang nito si Ginang Mulana dahil noon pa man ay hindi na talaga maganda ang attitude ng girlfriend nito. Pero wala siyang magawa dahil sino ba naman siya para sabihin yon at sino ba naman siya para paniwalaan ni Benjamin. Malamang sa malamang ang paniniwalaan nito ay ang nobya. 2 araw nang lumipas mula nang makulong si Ginang Mulana at si Miss Tasha ay tila ba wala talagang plano na iurong ang kasong isinampan nito laban sa kawawang bata at bawiin ang lahat ng mga bintang nito. Niwala nga siyang nakikitang pagsisisi sa itsura nito. Ayos lang po ba kayo, Lola? Nag-aalalang tanong ni Belrose sa ginang. Ayos lang ako, Iha. Bagaman batid niyang nahihirapan na ito ay nagawa pa rin ni Ginang Mulana ng umiti. Wala nang ibang pamilya si Ginang Mulana kaya siya lamang ang laging dumadalaw dito. Hindi niya nakakalimutan na dalawin ito at dalhan ng pagkain para kahit papaano ay nakakakain pa rin ito ng maayos. Sa ngayon ay tingin ko po ay wala po talagang balak si Miss Tasha na iurong ang kasong isinampan niya sa inyo. Mukhang hindi niya nga po naiisip yun eh. Aniya. Ayos lang yan. Matandaan na rin naman ako. Okay na rin siguro na dito na lang ako habang buhay. Tila nagbibiro pang sabi ni Ginang Mulana. Naku, huwag niyo pong sabihin yun, Lola. Sambit ni Belrose at hinawakan ang kamay nito na nakapatong sa mesa. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para makalaya po kayo dito. Pakikiusapan ko po si Sir Benjamin na tulungan po kayo. Maraming salamat, Iha. At ayaw nga ni Belrose na biguin si Ginang Mulana. Ayaw niya rin na magtagal pa ito roon sa loob ng kulungan, lalo na't alam niya na wala itong kasalanan. Kaya kahit na tila ba suntok sa buwan ang gagawin niya, lakas loob na lumapit siya kay Sir Benjamin. Pwede po ba kitang makausap, sir? Puno ng pag-aalangan na tanong niya sa boss na malamig ang tingin sa kanya. Tungkol saan? Tungkol po sana kay Ginang Mulana. Tumango si Benjamin at pinapasok siya nito sa loob ng opisina nito. Mabilis naman siyang sumunod dito. Naupo si Benjamin sa office chair nito at sinabihan siya nito na maupo sa silya na nakalaan para sa mga bisita sa tapat nito. Anong gusto mong sabihin tungkol sa kanya? Tanong nito. Mariin muna siyang lumunok bago sumagot. Sir, alam ko po na wala siyang kasalanan.
Alam ko po na hindi niya kayang magnakaw tulad ng binibintang sa kanya ni Ma'am Tasha. Kilala ko po si Ginang Mulana at alam ko po kung gaano siyang kabuting tao. Alam ko na alam mo rin kung gaano siyang kabuting tao, sir. Kaya sana'y tulungan niyo po siya na makalaya. Mabait po talaga siya. At alam ko ho na wala siyang kasalanan. Panimula niya at kitang-kita sa kanyang mga mata ang emosyon na halo-halo. Halos pumatak na rin ang luha sa kanyang mga mata. Bukod pa roon ay matanda na po siya. Hindi niya na kaya roon sa loob ng kulungan. Kung sakali man na nagawa niya nga pong ibinibintang ni Ma'am Tasha sa kanya, tsak po ko na may malalim po siyang dahilan kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Hindi niya po yun magagawa kung wala siyang ibang dahilan. Tila nauunawaan naman ni Benjamin kung ano ang ibig niyang sabihin. Sure, I'll help her. Ngunit hindi na siya makakabalik sa trabaho niya dito. Kung iyon man po ang gusto niyo, sir. Para sa akin po, ang mas mahalaga ay makalaya na po muna siya mula doon. Mabuti na lamang at tinupad ni Benjamin ang sinabi at kinabukasan lamang mula nang kausapin niya ito ay nakalaya na si Ginang Mulana. Iyon nga lang ay hindi na ito pwedeng magpakita sa Vergara Manufacturing. Tuluyan na itong nawala ng trabaho at pinagbawalan na rin itong lumapit sa mga Vergara o kahit sino man na malapit kay Benjamin. Para kay Belrose ay mas okay na yon kesa naman nakakulong si Ginang Mulana. Malaking pasasalamat ni Ginang Mulana sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Ayon dito, kung hindi raw niya ginawa ay baka nabulok na ito sa kulungan. Pwede ba ako makiusap sa iyo, Iha? Seryosong tanong ni Ginang Mulana sa kanya. Oo naman po. Alam mo kasi naaawa kasi ako kay Benjamin. Pero hindi ko masabi ang totoo sa kanya na matagal na siyang niloloko ng girlfriend niya at ng pinsan niya. Wala kasi akong sapat na patunay pero nahuli ko sila na naghahalikan habang wala si Benjamin. Niloloko po ni Miss Tasha si Sir Benjamin? Oo. At ang kabit niya ay walang iba kundi si Gray. Isang linggo bago niya ako pinakulong, nahuli ko sila ni Gray sa loob ng storage room. Naghahalikan at may ginagawa na hindi kaaya-aya. Sa tingin ko nga'y matagal na ang relasyon nilang dalawa at niloloko na lang nila si Benjamin para sa pera dahil pareho nilang alam na mahal ni Benjamin si Tasha. Nagalit sila sa akin dahil nahuli ko sila. At iyon ang dahilan kung kaya'y sinet up ako. At pinalabas na ninakawan ko si Tasha para lang pagmukain na ako ang masama at paalisin sa Vergara Manufacturing dahil natatakot sila na magsumbong ako kay Benjamin. Hindi naman makapaniwala si Belrose sa kanyang mga nalaman. Hindi niya lubos akalain na magagawa ni Miss Tasha na lokohin si Benjamin at higit pa roon, ang kabit ni Miss Tasha ay walang iba kundi si Gray, ang sariling pinsan ni Benjamin at ang lalaki na lagi rin siyang inaaya na kumain sa labas. Gusto ko sanang malaman ni Benjamin ang tungkol sa ginagawa nila. Pero wala na ako sa kumpanya at hindi na rin ako pwedeng lumapit sa kanila. Kaya sana magawa mong sabihin sa kanya ang totoo para hindi na magtagal ang ginagawa nila. Ang gusto ni Ginang Mulana ay kumuha siya ng sapat na ebidensya na magpapatunay sa ginagawang panluloko nila Miss Tasha at Gray. Malaki ang utang na loob ni Belrose sa Ginang dahil sa naging tulong nito sa kanila noon kaya pumayag siya sa nais nitong mangyari. Bagaman mahirap ang gagawin na iyon, kumuha siya ng sapat na pruweba sa panluloko ng dalawa. Kahit na gusto niya na sanang iwasan si Gray dahil alam niya na wala itong magandang atensyon sa kanya, nakipagkaibigan pa rin siya dito para makuha ang loob nito at wala itong kahit anong maging pagdududa sa kanya. Hanggang sa matapos ang mahigit 2 linggo na pagsubok na makakuha ng sapat na ebidensya, nahuli niya rin ang dalawa na naghahalikan sa parking lot ng isang hotel na sobrang layo naman sa kanilang lugar. Tila sinadya talaga ng dalawa na magkita sa malayong lugar para walang makakita sa kanila. Mabuti na lamang at nakunan niya ng picture ang dalawa bago pa man siya mahuli ng mga ito. Bakit may picture kang ganito, Belrose? Madiin na tanong ni Benjamin sa kanya matapos niyang ipakita dito ang picture na kuha niya.
Nakatagis ang panga nito at kitang-kita sa mga mata nito ang labis sa galit. Aksidente ko po sila nakita sa parking lot ng hotel kung saan din po ako naka-check-in. Naisip ko pong kunan silang dalawa ng picture para ipakita po sa inyo. May halong kasinungalingan ang sinabi niya dahil ayaw niya namang sabihin kay Benjamin na ang totoo ay matagal niya nang sinusundan ng dalawa para lamang makakuha siya ng sapat na ebidensya. Lalo pat ang pakiusap din ni Ginang Molana sa kanya ay huwag niya sasabihin kay Benjamin na ito ang unang nakaalam. Bagaman galit, makikita pa rin kay Benjamin na nasasaktan nito sa nakikita. Pilit lamang nito ang tinatago sa kanya ang nararamdaman. Salamat. At ipinakita mo sa akin to, Belrose. Nag-aalangan pa nga siya na iniwan si Benjamin mag-isa sa opisina nito, ngunit base pa lang sa itsura nito ay tila ba kailangan talaga nitong mapag-isa roon para mailabas ang nararamdaman nito. Naaawa siya para sa boss niya at may kung anong parte rin sa kanya ang nakadama ng guilt kasi nang dahil sa picture na ipinakita niya ay nasasaktan ngayon si Benjamin. Pakiramdam naman ni Benjamin ay para bang pinagtaksilan siya ng buong mundo. Una pa lang kasi randam niya na para bang may iba ng kasintahan niya ngunit hindi niya lubos akalain na ang pinsan niya pala talaga ang kabit nito. Ang dalawang mahalagang tao sa buhay niya ang sabay na nagtaksil sa kanya. Sabay na pala siyang niloloko ng mga taong pinakakatiwalaan niya. Nang dumating si Tasha sa opisina niya, na para bang wala itong kasalanan sa ginawa sa likod niya, wala na ang dating pagtingin niya dito, na dati lang ay punong-puno ng paghanga at pagmamahal. Ngayon ay punong-puno na lamang iyon ng pagkamuhi. Isang emosyon na hindi naisip ni Benjamin noon na mararamdaman niya para sa babaeng mahal na mahal niya. Anong ibig sabihin ito? Mabigat ang tanong ni Benjamin sa girlfriend, na ngayon ay magiging ex-girlfriend niya na, sabay ipinakita dito ang picture nilang dalawa ni Gray na magkahalikan. I'm sorry, babe. Nagtiwala ako sa'yo. Ang akala ko ay talagang mahal mo ako, Tasha. Buong buo ako nagtiwala sa'yo. Binigay ko sa'yo ang buong pagmamahal ko. Anong dahilan at bakit nagawa mo pa rin akong lokohin? Nanlumo si Tasha. Napuno rin ng luha ang mga mata nito na para bang siya na ang nagmumukhang may kasalanan sa nangyari. Wala ka na laging oras para sa akin, Benjamin. Lagi ka na lang lunod sa trabaho mo. Alos wala ka nang pakialam sa akin. Yun ang dahilan kaya humanap ako ng iba. Si Gay, ibinigay niya sa akin ang atensyon na hindi ko nahanap sa'yo. Because I was working hard for her future. Hindi naman napigilan ni Benjamin ang pagtaas ng kanyang boses at nanginig din iyon dahil sa labis na galit at sakit. Kasi gusto mo ang maayos na buhay pero ano, niloko mo rin ako? I'm sorry, Benjamin. Hindi ko sinasadya. Nagkamali ako. Tanggap ko yon. Patawarin mo lang ako at bigyan pa ng isang pagkakataon, no? Pangako na iiwan ko na si Gray at hindi na ulit lalapit pa sa kanya. Just one more chance, babe. Sinubukan pa ni Tasha na lumapit kay Benjamin at humingi ng tawad. But it's already too late. Lumayo na si Benjamin. Ang dating pagmamahal na kanyang nararamdaman para dito ngayon ay napalitan na ng labis sa pandidiri. Kung siguro'y inamin na ni Tasha ang totoo na nakagawa ito ng pagkakamali, baka'y napatawad niya pa ito at nabigyan ng isa pang pagkakataon. Subalit kung hindi pa ito nahuli at hindi niya nalaman kung ano ang totoo, ay wala itong balak na tumigil at patuloy lang siya nitong lolokohin. Let's end everything here, Tasha. Malamig ang tono na sabi ni Benjamin. What? I'm sorry. Ngunit matapos ang lahat ng mga nalaman ko, I couldn't look at you the same. Hindi na kita kayang mahalin katulad ng dati. Siguro dahil alam ko na maaari mo pa rin akong lokohin. In the future, kung bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Nawagawa mo nga ngayon na lokohin ako, di ba? Hindi sapat ang ibinigay mong dahilan para lokohin ako.
Hindi yun sapat para paglaruan mo ako at pagmukhaing tanga matapos ang lahat ng ginawa at binigay ko para sa'yo. Kung wala na akong oras para sa'yo at pakiramdam mo hindi na kita nabibigyan ng halaga, sinabi mo sana sa akin dahil kayang-kaya ko naman yung gawa ng paraan. But you didn't. Sa halip ay niloko mo ko. Lumapit si Tasha kay Benjamin at hinawakan ang kanyang kamay. Pero Benjamin, susubukan ko naman na magbago. I swear, magbabago ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang tsanso. Hindi na kita lolokohin. Natukso lang ako ni Gray. Alam mo naman na mahal kita, diba? Bigyan mo ako ng isa pang chance, please. Hindi na, Tasha. Hindi na kita kayang bigyan ng isa pang pagkakataon. Tinatapos ko na kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Malamig ang tono ng boses ni Benjamin nung sinubukan pa ni Tasha na magmakaawa sa kanya para lang hindi niya ito hiwalayan. Iniwan niya ito roon sa loob ng opisina. Nasaktan si Benjamin sa mga nangyari. Minahal niya si Tasha ng tapat at buong buo. Aaminin niyang nagkulang siya dito. Tama naman si Tasha na nawala na talaga siya ng oras para dito. Kasi naging abala siya sa kanyang trabaho pero para sa kanya ay hindi pa rin sapat na dahilan yon para saktan at lokohin siya nito. Dahil kahit minsan ay hindi siya tumingin at nagkagusto sa iba. Inakala ni Benjamin na si Tasha ng babaeng makakasama niya habang buhay. Ipinakilala niya pa ito sa buo niyang pamilya. At sa katunayan ay naghihintay na lang siya ng tamang panahon para makapag-propose dito. Pero marahil kaya hindi pa dumarating ang tamang panahon para mag-propose siya kay Tasha ay dahil ang kalawakan na mismo ang gumawa ng paraan para sabihin sa kanya na hindi talaga si Tasha ang babae na nakalaan para sa kanya. Dahil sasaktan lang siya nito. Mas mainam na malaman niya kung ano nga ba ang totoo bago man siya makapag-propose kay Tasha at bago pa man siya mas lalong masaktan. Sir, marahan na tawag ni Belrose sa boss na ngayon ay nakatingin sa malayo. Pareho silang nasa rooftop ngayon. Nakita kanina ni Belrose ang boss na umalis at nagtungo sa rooftop. Alam niya kung ano nangyari at nag-aalala siya para dito dahil baka kung ano ang maisip nitong gawin kaya kaagad niya itong sinundan bago pa man ito makapag-isip ng kung anong hindi maganda. Umikot si Benjamin paharap sa kanya. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis sa sakit at lungkot. Ang dati nitong malamig na tingin at animoy laging walang emosyon na mukha ay kakikitaan na ngayon ng labis sa lungkot at sakit. Yumuko si Belrose at sa mababa na tono ay nagsalita. Pasensya na po kayo kung kailangan ko po na ipakita sa inyo ang tungkol doon. Nang dahil po tuloy nasaktan kayo ngayon at nagkakagulo rin po kayo ni Miss Tasha. Tumango naman si Benjamin. It's okay. Thank you for letting me know. Salamat kasi kahit na alam mo na masasaktan ako, ay hindi mo pa rin tinago sa akin ang tungkol sa nalaman mo. Nagangat siya ng tingin sa mukha nito. Hindi ko po alam kung sa paanong paraan ko po kayo madadamayan. Pero kung may ipag-uutos man po kayo, sabihin niyo lang po sa akin at agad ko pong susundin. Salamat, Belrose. Ilang sandali silang natahimik. Tumingin lang ulit sa malayo si Benjamin habang siya naman ay hindi nito iniwan. Humakbang siya papunta sa tabi nito at nagdalawang isip kung sasabihin niya ba ang tungkol kay Ginang Mulana. Kahit pa nakiusap sa kanya si Ginang Mulana na wag na lang daw ipaalam kay Benjamin na ito ang una na nakaalam sa panloloko ni Tasha at Gray dahil wala naman na raw ito sa Vergara Manufacturing at wala nang saysay kung malalaman pa ni Benjamin ang totoo. Gusto pa rin ni Belrose sasabihin kung ano ang totoo para naman hindi maging masama ang tingin ni Benjamin kay Ginang Mulana na wala namang ibang masamang intensyon. Sir Benjamin, panimula niya dito kaya napatingin ito sa kanya. Sa totoo po niyan, ay hindi po ako ang unang nakakaalam sa lihim na relasyon ni Ma'am Tasha at Sir Gray. Si Ginang Mulana lang po. Siya po nagsabi nun sa akin. Huh? What do you mean? Ang sabi niya po sa akin
ay nahuli niya raw po si Ma'am Tasha at Sir Gray sa loob ng storage room. 1 linggo bago niyo po siya pinagbintangan ni Ma'am Tasha na magnakaw. Pinagbabantaan po siya ni Ma'am Tasha na mawawalan ng trabaho at sasaktan kung sakali na sasabihin niya po sa inyo ang totoo. Pero sa totoo po niyan, ay wala naman pong balak si Ginang Mulana na ilihim sa inyo ang totoo. Naghahanap lang po siya talaga ng sapat na ebidensya bago niyo po sabihin sa inyo ang totoo dahil nag-aalala po siya na baka hindi po kayo maniwala sa kanya kung wala naman siyang pruweba na ipapakita sa inyo. Ang kaso, huli na po ang lahat dahil pinagbintangan na po siya ni Ma'am Tasha na magnanakaw. Sa tingin po namin na ginawa po yun ni Ma'am Tasha para hindi magkaroon ng pagkakataon si Ginang Mulana na makapagsumbong pa sa inyo. Noong nakalaya po siya, nakiusap po siya sa akin na kung maaari ay ako daw po ang magsabi sa inyo ng tungkol sa kanila. At nakiusap po siya. Kung maaari daw po ay ako na ang magsabi sa inyo ng tungkol sa kanila. At nakiusap rin po siya na kumuha daw ako ng sapat na pruweba na may maipakita po ako sa inyo. Kaya po nalaman ko ang tungkol sa kanila. Maniwala po kayo, sir. Mabait po talaga si Ginang Mulana at alam ko po na hindi niya kayang magawa ang magnakaw dahil napakataas po ng respeto niya sa inyo. Matapos malaman ni Benjamin kung ano ang totoo, pinahanap nito si Ginang Mulana para sana makapagpasalamat at makahingi ng tawad, subalit bumalik na raw ang Ginang sa probinsya nito. Batid naman ni Belrose na walang galit si Ginang Mulana kay Benjamin kaya ang sinabi niya kay Benjamin ay hindi na nito kailangan na isipin pa ang mga nangyari. Dahil kung sakaling mang makausap nito si Ginang Mulana, tsak siya na papatawarin kaagad nito si Benjamin sa mga nangyari. Benjamin then decided to sever ties with both Gray and Tasha, feeling that their connection had grown toxic and unmanageable. The trust they once shared had eroded, leaving him no choice but to walk away, marking the end of what had once been close relationships. Ayon dito, hindi na nito kayang bigyan pa ng isang chance si Tasha matapos ang naging panluloko nito. Pero kaya naman daw nitong patawarin ng dalawa. Nang malaman ng magulang at ng lolo at lola ni Benjamin ang ginawa ni Gray at Tasha, nagalit ang mga ito sa dalawa. Kulang na lang ay alisan na ng mana si Gray ngunit nakiusap si Benjamin na wag iyong gawin dahil baliwala na lamang sa kanya kung ano man ang ginawa ng dalawa. Mas gusto niya na lang nakalimutan yon kaysa patuloy niyang dalhin ang sakit na dulot nila sa kanya. Aaminin ko na galit ako sa iyo, Gray. Inagaw mo lang naman sa akin ang babaeng minahal ko. Ngunit hindi rin naman kita masisisi kung ginawa mo yan. Dahil sa mahal mo si Tasha. O kung may malalim ka magalit sa akin. I felt betrayed. Pero mas pipiliin kong kalimutan yan. Kesa sa tuluyan na masira ang samahan nating dalawa. Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang mga nangyari, ay ibabaon ko na lang sa limot. Kung sakali man na makapag-desisyon kayo ni Tasha na ituloy ang relasyon niyong dalawa, susuportahan ko kayo. Iisipin ko na hindi kami nagkaroon ng relasyon ni Tasha noon. Sana'y maging masaya kayo. At gusto ko rin na sabihin sa'yo na kahit na hindi ka man humingi ng tawad sa akin, pinapatawad na kita. Nanatili pa rin malamig ang tingin ni Grace sa kanya habang sinasabi niya ang mga iyon. Hindi masabi ni Benjamin kung masaya ba ito sa kanyang ginawa o kung nananatili na may galit ito sa kanya, pero kung ano man iyon ay hindi na iyon mahalaga para sa kanya. Ang mahalaga ay nasabi niya dito kung ano man ang mga bagay na gusto niyang sabihin para dito at nalaman nito na wala na siyang galit para dito. Nalaman na lang din ni Benjamin mula sa mga kakilala na mas pinili raw ni Gray na hindi na ituloy ang pakikipagrelasyon kay Tasha matapos ang lahat ng ito. Ayon sa kanila, si Gray raw talaga ang mismong umayaw at nagsabi na hindi naman ito talagang tunay na mahal si Tasha. At tulad nga ng ibang mga naging babae ni Gray, biktima lang din si Tasha. Kaya pala ilang buwan nang sinusubukan ni Tasha na makipagbalikan sa kanya. Ngunit hindi na ito pinansin ni Benjamin dahil para sa kanya, matagal nang tapos ang ugnayan nilang dalawa. Ano nangyari kay Mommy, Dad? Bakit kayo nasa ospital?
Puno ng takot na tanong ni Benjamin sa ama matapos niya makatanggap ng tawag mula dito habang nasa kalagitnaan siya ng conference. Naaksidente kami ng mommy mo. Malalang naging pinsalang na tamo niya at kailangan niya ng blood transfusion habang ako naman ay galas lang naman at nawalan lang ng malay kanina. Puno naman ng pag-aalala na sagot ng kanyang ama. Hindi na siya naghihintay na matapos ang meeting. Iniwan niya ang lahat ng mga kapulong para pumunta sa ospital kung nasaan ang mga magulang niya. Kulang na lamang ay paliparin niya ang kanyang sasakyan papunta sa ospital at pagdating niya doon ay kaagad siyang nag-offer na siya na lamang magdodonate ng dugo para sa kanyang ina. Ngunit ang sabi sa kanya ng doktor ay hindi match ang dugo nila at hindi siya pwedeng mag-donate. Bagay na ipinagtaka naman ni Benjamin kung bakit. Naguguluhan siya sa mga nangyari. Mabuti na lang at dumating din ang kapatid ng kanyang ina at ito na nag-donate ng dugo para dito kung kaya ay nasalba ang buhay ng mommy niya. Sa kabutihang palad ay kaagad din naman na umayos ang kalagayan ng mommy niya at nang sabihin niya sa kanila ng doktor, pakiramdam ni Benjamin at ng kanyang ama ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Dad, bakit po hindi po ako pwedeng mag-donate kay mommy? Bakit ang sabi sa akin ng doktor ay hindi raw magkamatch ang dugo namin? Hindi ba siya naman talaga ang aking ina? Nagkamali lang ba ang doktor? Puno ng pagtataka na tanong ni Benjamin sa ama na dahilan para magkatinginan ng lahat ng tao na nasa loob ng silid kung nasaan ang mommy niya. Kabilang naroon ang lolo't lola ni Benjamin na pareho na lamang na napabuntong hininga ng malalim tsaka napayuko. Napansin ni Benjamin ang mga reaksyon nila at hindi niya maiwasan na mas lalong magtaka dahil sa itsura nila ay para bang may nililihim sila sa kanya na kailangan niyang malaman. May kailangan po ba akong malaman? Mom, Dad? May nililihim po ba kayo sa akin? Isa-isa na tinignan ni Benjamin ang mga tao sa loob ng silid na halata sa mga itsura na may guilt na tinatago. Pinalapit siya ng mommy niya sa tabi niya kaya agad naman na sumunod si Benjamin. Hinahawakan nito ang kamay niya bago nagsimula sa sasabihin. Ang totoo niyan, anak. Matagal na kaming may lihim sa'yo. Ano po yun? Kitang-kita ni Benjamin ang mariin nito na mapalunok habang ang daddy naman niya ay lumapit sa kanya at tila inihahanda ang sarili sa kung ano man ang magiging reaksyon niya. Hindi kami ang tunay mong mga magulang. Natigilan si Benjamin at pakiramdam niya ay binuhusan siya ng isang balde na nagyayelong tubig. Po? Nangingilid ang luha sa mga mata na tumingin sa kanya ang mommy niya ng diretso. Bata ka pa lang noong inampon ka namin. Hindi kami nabiyayaan ng daddy mo ng anak dahil karoon ako ng sakit sa ovary. Kaya noong nakita ka namin sa bahay ampunan, nasabi namin ng daddy mo na magiging anak ka namin. Natakot kami na sabihin sa iyo ang totoo na hindi kami ang tunay mong magulang dahil baka lumayo ka sa amin at hanapin mo kung sino ang tunay mong magulang. I'm sorry, anak. We're very sorry. Hindi naman siya makapaniwala sa mga nalaman niya, ngunit hindi naman siya nagalit sa mga ito dahil nauunawaan niya naman kung ano ang kanilang dahilan. Pero kaya pala gano'n na lamang ang pagkadisgusto sa kanya ng ilan sa kanilang mga kamag-anak dahil pala iyon sa hindi sila tunay na magkadugo. Niyakap ni Benjamin ang mami niya. Thank you for telling me the truth, Mom. Sunod niyang niyakap ang kanyang ama. Don't worry. Hindi naman po ako galit sa inyo. Nauunawaan ko po kung ano ang inyong dahilan. Hindi ko po magagawa na magalit sa inyo. Huwag din po kayo mag-alala. Hindi po ako aalis. Hindi ko po kayo iiwan at dahil kahit ano pa man ang mangyari, ay kayo pa rin ang mga magulang ko. Niyakap niya rin pati ang lolo at lola niya na humingi rin ng tawad sa kanya dahil sa paglilihim nila sa kanya. Kahit pabuo na ang desisyon niya na hindi lumayo sa mga kinilala niyang mga magulang, hindi mawala sa kanyang kagustuhan na makilala niya ang tunay niyang magulang. Mabuti na lamang at sabi ng mommy niya ay may tinago raw itong picture ng tunay niyang ina mula sa bahay ampunan at iyon ang ibinigay nito sa kanya.
Siya na po ba talaga ang aking ina? Hindi makapaniwalang bulala si Benjamin habang nakatingin sa picture na hawak niya. Oo anak, siya ang iyong tunay na ina. Sabi sa amin ng madre, ang tunay na ina mo raw ang mismong nag-iwan sa picture na yan doon sa bahay ampunan bago ka nito iniwan doon. Paliwanag ng mami niya. Pero, mariin na napalunok si Benjamin. This is Ginang Mulana. Ha? Si Ginang Mulana, ang dating janitress sa Vergara Manufacturing. Siya ang matanda na pinakulong ni Tasha dahil sa pinagbintangan niyang nagnanakaw ng kwentas niya. Nag-angat siya ng tingin sa magulang niya na parehong nabigla sa kanyang sinabi. Ang ibig sabihin, siya ang aking tunay na ina? At kaya siya concern lagi sa akin at malaking pag-aalala niya dahil alam niyang ako ang kanyang anak? Kung ganon, gumawa pa rin pala siya ng paraan para mapalapit sa'yo. Kung alam namin na nagtatrabaho siya sa kumpanya natin para mapalapit sa'yo, di sana'y nakausap na namin siya ng mommy mo. Hindi naman makapaniwala si Benjamin sa kanyang mga nalaman, ngunit matapos noon kaagad niyang pinahanap si Ginang Mulana para muli niya itong makita at para muli niya makasama ang tunay niyang ina. Sir, boses iyon ni Belrose kaya napaangat siya ng tingin dito. Nasa labas na po si Ginang Mulana. Really? Kaagad siya napatayo at hinintay na buksan ni Belrose ang pinto. Nang makita niyang matanda ang kanyang tunay na ina, hindi na siya nag-aksaya pa ng sandali at kaagad siyang lumapit dito at niyakap ito ng mahigpit. Ma? Ramdam naman na Benjamin kung gaano itong natigilan dahil sa kanyang tinawag dito. Ilang sandali pa ay nadama niya ng panginig ng balikat nito dahil sa hindi mapigilan na pagtulo ng luha sa mga mata. Alam mo na pala kung anong totoo, anak. Ngumiti si Benjamin bago kumala sa yakap. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang tunay na ina at nangingilid na rin ang luha sa kanyang mga mata. Opo, alam ko na po ang totoo. Sinabi na po sa akin ng mga magulang ko. At pinapakita ko rin po sa kanila ang picture niyo kaya nalaman ko po na ikaw ang tunay kong ina at inampun lang nila ako. Inabot ng kanyang ina ang mukha niya at marahan niyang hinaplos. Napakasaya ko na marinig mula sa'yo. Natawagin mo akong iyong ina. Napakatagal ko ring hiniling na marinig mula sa'yo ang mga katagang yan. Mas lalo siyang napangiti. Masaya rin po ako marinig na tawagin ako ng aking tunay na ina na anak. Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi sa'yo ang totoo at nagawa pa kitang ipaampon sa iba. Sa totoo lang ay wala naman talaga siyang galit na nararamdaman para sa kanyang tunay na ina dahil sa nagawa siya nitong ipaampon sa iba. Ngunit mas lalo lang niya naunawaan ang dahilan nito kung bakit nito nagawa ang bagay na yon nung ipinaliwanag nito sa kanya kung ano man ang tunay na dahilan. Ginahasa pala ang mama Mulana niya ng kanyang tunay na ama. At dahil alam ni Ginang Mulana na hindi siya nito kayang bigyan ng magandang buhay dahil kapos na kapos ito sa buhay at baon din daw sa utang ang pamilya nito, pinaampon siya nito dahil alam nito na mas magkakaroon siya ng mas maayos na buhay sa piling ng ibang magulang kaysa sa piling nito. Lalaman niya rin na matagal na palang namayapa ang tunay niyang ama dahil sa isang malubhang sakit at hindi mala siya nagkaroon ng pagkakataon na makita at mayakap ito. Ganun pa man sa kabila noon ay masaya siya dahil nabigyan pa rin siya ng pagkakataon na makilala at makasama ang tunay niyang ina. Matapos noon ay kasama niya na ang magulang niya at tunay na ina dinalawang libingan ng kanyang ama at ang sinabi sa kanya ni Mama Mulana ay matagal na raw nitong napatawad ang kanyang ama. Maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak ko, Ma'am Oriel at Sir Devin. Maluha-luhang sabi ni Ginang Mulana sa mag-asawa na umampon sa kanyang nag-iisang anak. Ngumiti naman si Ginang Oriel. Walang anuman. Mahal na mahal namin si Benjamin. Dahil sa kanya ay mas naging masayang buhay namin mag-asawa. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maging magulang kay Benjamin.
Na makita ni Benjamin ang kanyang magulang at tunay na nagyayakapan na napangiti siya at hindi napigil ang luha. Hindi niya man inaasahan na malaman na isa pala siyang ampon, masaya pa rin siyang masaksihan na magkasundo ang mag-asawang umampon sa kanya at ang tunay niyang ina na walang galit sa isa't isa. 2 taon na nagdaan mula nung malaman ni Benjamin na niloloko siya ni Tasha at ni Gray at 1 taon na rin siyang nasaktan at sinabi sa kanyang sarili na hindi na siya uulit sa pag-ibig dahil ayaw niya nang masaktan, pero matapos ng 1 taon na yon, natanggap niya na rin ang lahat. Wala na ang sakit, wala na rin siyang kahit anong nararamdaman para sa kanila. Ilang beses na sinubukan ni Tasha na bumalik sa kanya, ngunit hindi na siya pumayag na bumalik pa ulit ito sa buhay niya. Sa 3 taon na lumipos mula noon, hindi na malaya ni Benjamin na ang puso niya ay unti-unti na naman palang umiibig. Namalaya niya na lang na ang lahat na umiibig na ulit siya sa dalagang si Belrose na walang kasing ganda at bait ang ugali. Portado ang magulang niya maging ang kanyang tunay na ina kung sakali man na magkaroon sila ng relasyong dalawa. Alam ni Benjamin na may gusto ang pinsan niyang si Gray kay Belrose, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Ayaw niyang maunahan at ayaw niya rin na magsisi siya kasi naging mabagal siya. Matapos niyang maamin sa kanyang sarili na umiibig nga siya kay Belrose, agad niya rin itong niligawan. Sinasagot na kita, Benjamin. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Nakangiting sabi ni Belrose sa dahilan para matigilan siya. Really? May ngiti pa rin sa labi na tumango ito. Oo, mahal din kita. Sa totoo niyan matagal na kitang gusto kaya ayaw ko rin na paabutin pa na matagal na panahon bago ko rin aminin sa'yo ang nararamdaman ko. Gusto kong matawag kang boyfriend ko. Masayang tumayo naman si Benjamin at niyakap ng mahigpit si Belrose, ang kanya na ngayong girlfriend. Thank you so much, Belrose. I love you. I really love you. I promise na magiging isang matinong boyfriend ako at hindi kita sasaktan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!